Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. O dito, mga kabunyog, bakit binabalik ng Kamara ang budget sa DBM? Humarap sa press, humarap sa media ang mga leaders ng iba't ibang political parties ng Kamara sa pangunguna ni Congressman Ronnie Puno ng Antipolo City. Sabi nila, maraming depekto ang budget na to. Ibalik natin to sa DBM, ayusin muna nila. Matindi Ang sabi ni Congressman Ronnie Puno, tayo na naman ang sisisihin nito sa bandang huli. Sasabihin na naman sa atin, ang dami nating binago dito, ang dami nating insertions. Lagi na lang sila ang mabango. Sabi ni Ronnie Puno, lagi na lang ang mabango ang DBM, ang DPWH. Tapos tayo ang aakusahan na tayo ang may in-insert yan. Ayusin natin to. Kung aayusin natin to, marami tayong ayusin, i-overhaul. Pag marami tayong inayos dyan, binago dyan, sasabihin marami tayong binago dahil insertions. Ay marami tayong babaguhin dahil mali-mali. Napakasama daw ng pagkakagawa ng budget. Parang may namumuo yatang away ang DBM, ang ehekutibo saka ang lehislatibo. Mukhang may clash. Bakit? Kasi ako tingin ko dyan, mga kabunyog, mga kababayan, di ba mainit ang issue ng insertions? Mainit ang issue ng insertions ngayon O ngayon, dahil mainit ang issue ng insertions, kung pwede nga lang, wag na daw galawin yung NEP. Wag na daw galawin yung NEP. Sabi nga ng gagalawin na naman yan ng mga kongresista. Gagalawin na naman yan mga senador. Tapos isisingit na naman nila yung kanilang mga insertions. Kaya dapat daw yung NEP, wag nang galawin. Yun ang sinasabi. Ang gusto namang palabasin ni Congressman Ronnie Puno, hindi namin pwedeng hindi galawin yung NEP na yan kasi maraming mali dyan. Maraming distrito dyan, mali-mali. Ibig sabihin, nakalagay dyan ang mga project sa mga distrito, mali naman. Ngayon, kung hindi yan kung aayusin namin yan, marami kaming babaguhin dyan. Pag marami kaming babaguhin dyan, sasabihin na naman kami, marami kaming binago dyan. Kaya ang problema, talagang grossly, ano tawag doon? Defective ang budget, maraming mali. Ngayon, para daw hindi sila masira, hindi sila masisi, ibalik na lang yan sa DBM, ayusin nyo muna sa kanyo ibalik. Pero kung kami ang mag-aayos niyan, huwag nyo kaming pagsasabihan na marami kaming ginawa dyan na pagbabago. Kaya, ang sabi ni Ronnie Puno, kasi ang nangyayari, kayo yung bida yung DPWH daw sa DBM, parang ang ganda-ganda ng budget yung ginawa, walang mali. Tapos pagdating sa amin, saka na lang nagkamali-mali, nagkagulo-gulo dahil sa insertions or inayos namin. Sige, hindi namin naayusin yan. Di sira-sira yung budget na yan. Ang sama-sama ng budget na yan kasi ang daming mali, ang daming errors. Pag inayos naman namin, kami din naman ang masisira kasi sasabihin ang dami naming binago. Ay, wala. Ang mabuti ng magkalinawan, ibalik na lang yan Pero alam nyo, ang posible niyan, alam naman natin na habang ginagawa pa lang ng DBM ang budget, yung mga malalakas sa presidente, sa administrasyon, yung malalakas sa speaker, naisingit na yan. Yun ang sinasabi ni dating Senate President Franklin Drilon. Actually, yung paggawa pa lang ng budget ng DBM, may insertions na yan. Yung mga congressman ng mga distrito, pina-insert na dyan yung gusto nila. Pina-insert na dyan. Kaya lang, ang nakapag-insert dyan sa budget na yan, yung malalakas sa DBM, yung malalakas sa presidente, yung malalakas kay Romualdez. Kasi yung mga insertions nila, linagay na yan, pinadala na yan doon kay sa DBM. Kaya nga mayroon ng 274 billion of flood control projects Kanino yon? Di syempre, kila Romualdez yan o kaya sa mga kongresistang malapit sa administrasyon. Sa mga kongresista yan na malapit kay Romualdez, nandun na yan. Problema, may mga dihadong kongresista, may mga dihadong senador, may nadihado. Ngayon, pwede pa ba silang mag-insert pagdating sa House saka sa Senate? Hindi na. Kasi nga, bawal, parang sinasabi ng executive ng DBM, wag na kayong mag-insert dyan. Naiinis na kami sa insertions nyo. Hindi pa paano makakapag-insert ngayon? Alangan naman ang happy lang yung malapit sa palasyo.
Alangan naman ang happy lang yung malapit sa Malacanang, malapit sa kay Romuald. Paano naman yung administrasyon din sila? Hindi naman sila oposisyon, pero kukunti ang kanila doon. Dapat madagdagan din kami. Doon papasok ang insertions. Ang problema, sinasabi na nga ng DBM, parang ayaw nila, inis sila sa insertions. Ay kung hindi kami magkakapag-insert dyan, o di balik na lang namin to sa inyo. Ayusin nyo na lang muna yan. Kaya matindi ang pera. Pera ang pinag-aawayan dyan, mga kabunyog, mga kabay. Nag-aaway sila sa budget, nagkakagulo sila. Nagkakagulo sila. Kaya ang sabi ng House, we are inclined to return this, parang return to sender. Ayusin nyo muna. Pero ang ibig sabihin ng ayusin dyan, ayaw nyo na kami na gumawa pa dyan ng mga insertions. O yung sa amin, ilagay nyo na dyan. Ilagay nyo na dyan. Para hindi tayo, kung hindi namin yan, matatagalan yan. Actually, yan mga kabunyog ang malungkot. Talagang nag-aaway-away sila sa budget. Nag-aaway-away yan. Ngayon kasi, masyado nang istrikto sa budget dahil nga sa naging mga anomalya sa mga insertions. Ngayon, ginagamit naman yan ng DBM. Sinasabihan ang Kongreso at Senado, huwag na kayong masyadong mag-insert yan. Ang problema naman ng mga senador at kongresista na kulang sa kanila doon or wala, or kukunti sa kanila doon, gusto nila mag-insert. Hindi na sila pinapayagan ng DBM. Kasi sinasabihin ng naiinis kami sa insertions nyo. Ay ayaw nyo kami mag-insert, ibalik namin to sa inyo. I-insert nyo na dyan sa baguhin nyo yan. Ay mga kabunyog, mga kabayan, yan ang masaklap yan. We have decided as a group to recommend the return of the 2026 national budget to the DBM because we do not know how to deal with it. We have to practically redo the entire submission to us, and we do not want to be suspected of any untoward action. We don't want it to appear that we are not accepting the rightful recommendations of the DBM, and on the other hand, we do not want to be accused of replacing or amending by errata a huge portion of the national expenditure program that they have submitted to us. So we have decided that in good conscience we cannot begin deliberations on this national budget, and we owe it to all of you that that this is allocated properly, transparently, free of corruption, and we believe that at this point, the national expenditure program submitted by the DBM falls short of that standard. So we are recommending to the Speaker that we return the 2026 NEP to the DBM, and we are asking our members now to refrain from any further participation in any other budget hearings until this matter is resolved. Okay? There's been enough and too much distrust already going around, especially with respect to the House of Representatives. And we do not want this thing to continue, so we toss it back to the DBM so that they can find a logical explanation and resolution to all of these things. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.